Sa mga kasamahan ko, sa Voltes 5 plus 10, sa mga konsihal, kay Vice Mayor Angeles, kay Ray Rivera, at sa inyo mga leader ng CAA, Pilar, isang magandang hapon po ang ipinaabot ko sa inyo. Alam niyo po, noon lang pagdesisyonan ko na kakandidato ako, sumangguni ako sa mga anak ko. 11 po ang anak ko. Lahat po sila mga tapos na. Meron ako anak na piloto, may mga inhinyero. Ang sabi niya sa akin ng mga anak ko, Tay, 74 ka na. Huwag ka nang lumaban. Marami ka naman nang nagawa para sa bayan. Tay, ang dami mong inaasikaso. Meron kang construction company na nasa 500 ang tao mo. Meron kang malaki resort. Wala ka ng oras. Pero, ang sabi ko, siguro ito ang huling misyon na binibigay sa akin ng Diyos. Totoo po, nasa 20 barangay chairman dito sa Las Piñas, wala po akong kakilala kahit isa. At sa mahigit 100 na mga kagawad, wala rin po akong kilala. Kundi isa lamang, yung kagawad po dito sa BF Resort. Ang sabi ng anak ko, Tay, pera ang makakalaban mo. Walang nananalo sa mga bilyar at aguilar dahil sa dami ng pera nila. Totoo, sila po ang nakarehistro sa ngayon na pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Mayaman pa siya kaysa kay Henry C. na may-ari ng SM. Ang sabi ko naman sa sarili ko, tatapatan ko ng mga nagawa ko na ilang beses ko na ibinuwis ang aking buhay. Na ilang beses na ako sumisigaw para sa mga maliliit. Tatapatan ko yan kung ano ang mga nagawa ko na hindi matatapatan ng kahit ilang bilyong piso ang pagbubuwis ng buhay ng isang tao. Nung nag-file po ako ng candidacy ko, October 7, pumunta na ako. Ang kasama ko lamang po ay ang aking may bahay. Nakita ko, punong-puno. Ganito pala ang pagpapile dito ng candidacy. May tangay na 5,000, may 2,000 tao. At may mga uniforme. Hindi na ako nakasigit. Bumalik po ako noong October 8. Sabi ko, October 8, siguro nakapag-file na lahat. Tama-tama nga, nung dumating po ako doon, ako na lamang mag-isa ang nag-file. Nung nagpa-file po ako, mismo ang COMELEC, tinanong ako, ano po ba ang lalabanan nyo? Mayor, tinignan po ako. Medyo natawa. Sa loob-loob ko, siguro ang iniisip nito, sira ulo ko. Nung napirapan ko na po yun, meron palang pinipicturan para magpakita ka sa tao na hawak mo yung COC. Yung mga napakaligod sa akin doon, nagtatawanan. Sabi ko, nakakadismaya naman. Pero, ako noon ay nag-iisa. Ngayon po,
kumpleto na ang kasama ko na magtatanggol sa mga Las Piñeros. Nandyan si Vice Mayor Angeles. Nandyan ang 8 konsehales. Nandyan si Campaign Manager Rivera. First time to happen in Las Piñas na nagkaroon ng coalition. Nagsama-sama ang mga aping kandidato para lumakas. Pero sa tulong ninyo, lalo po kaming lalakas. Merong isang leader na unang-una ko nakaharap. LP. Pinakilala sa akin. Siya malalapitan mo na LP campaign chairperson ng LP dito. Nandito po siya, kumakain sila. Nung nakaharap ko, kayo po ba si John Ducat? Opo. Bakit po kayo kumakandidato? Sabi ko, makinig ka muna sa speech ko kung bakit ako kumakandidato, hindi kita sasagutin. Sapagkat pag sinagot kita rito, kalahating oras ako magsisigaw sa harap nyo. Mabubulabog yung kumakain dito. Kaya po ako kumakandidato. Una, 2 lang naman ang problema ng isang pamilya. Huwag na muna ipabahay. Sapagkat kung ako ang papalarin sa panahon ng 3 taon, isang termino lamang po, after 3 years, hindi na po ako tatakbo. 3 taon tuto pa rin ko lahat ang sasabihin ko sa inyong mga plataforma. Dalawa lamang po ang problema ng isang pamilya. Una, hospital. Pangalawa, pag-aaral o edukasyon. Marami pong lumalapit sa akin, halos araw-araw. Kahapon lamang po meron dito. Nalupit sa akin, 20 araw na raw na nakaburo lang anak niya. Hindi pa nabibigyan ng perpetual ng death certificate, kaya hindi mailibing. Ang sabi ko, kailangan mo tulong. Pero, sabi po niya, wala ka na po ng death certificate, makukuha po yata ngayon. Ililibing nila ngayong araw. So, nagbigay na lamang po ako ng konting tulong. Binigyan ko ng 3,000 piso. Magkano ba kulang nyo? 5,000 piso, ang sabi yata. O ito, 2,000 na lang ang problema mo. Siguro naman, maililibing na yan. Total, palahon naman na eleksyon. Kung tama yung mga politiko, nagbibigay yan sa ngayon. Sa 2 problema, kahit ako, hindi naman po ako nagyayabang. Resort owner po ako. Pinakamalaki resort sa Cavite. Kung tingnan nyo ang KMJS, ando doon na po, nilagay na ni Jessica So ang istorya ng buhay ko. Nagbula lamang po ako sa squatter. Nakatulad ninyo na nasa depressed area. Pinanganak ako sa depressed area din po. Kung meron tayong ospital, libre ang lahat. Ang plano kong pagpapatayo ng ospital, mas malaki pa sa St. Luke. Libre gamot, libre MRI, libre CT scan, libre X-ray, libre to the echo. Wala kayong magiging problema. Sa unang taon pa lamang po, kaya kong gawin yan. Alam po ninyo, 45 years na ako kontraktor. Licensed contractor po ako. Ang mga naging project ko, bilyon-bilyon piso na rin po. Kung papalarin, sa loob ng 1 taon, maitatayo ko ang ospital. Kaya, yung mga bagong panganak o mga anak na nanay, libre ang pagpapanganak sa kanila. Pag lumaki na,
nursery, kindergarten, libre sa university pagtatayo ko. Mag-elementary, mag-high school, magko-kolehiyo, libre. Ang tanungin nyo sa akin, paano mo naman magagawa yan? Baka naman bola lang yan. Alam po ninyo, ang Las Piñas City ay mayroon 3 bilyon tira o income sa loob ng isang taon. Ang 1 bilyong university, napakalaki na po niyan. Ang 1 bilyong hospital, napakalaki na po niyan. Lalo na pagkasundoan naming ng aking mga kasama, ng aking mga konsyal at vice mayor, na kapag tayo ang naupo, walang SOP. Bawal ang SOP. Alam po ba nyo ang SOP? Alam nyo, sa bawat isang proyekto ni Mayor, nagpatayo ng isang eskwelahan, meron po yan SOP na 30 to 40%. 40%. Kaya kung ang university patatayo natin, ang hospital na ipatayo natin ay 1 bilyon. Kung sila ang gagawa, 400 million po goes to the pocket of the mayor and their councilor. Totoo po yan. Hindi lamang dito sa Las Piñas nangyayari yan. Sa buong Pilipinas, yung SOP ay isang salot na uumpisahan ko dito sa Las Piñas para durugin ang lahat ng SOP sa buong Pilipinas. Bukod pa po sa SOP 40%, i-administrasyon natin ang pagpapagawa ng university at ng hospital. Wala tayong kukuning kontraktor. Sapagkat ang kontraktor po, kumikita pa rin ng 20%. So, pag sinagsama natin ang 40% at 20%, 60% na po yan. Sa halip na 4 na grado ang mapapatayo ko, makapagpapatayo tayo ng 10 grado. I-administrasyon natin yan. Ang pagpapagawa ng proyekto kong ito ay pangangasiwaan na meron po tayong building official, mga engineer. Kukuha rin po tayo ng mga volunteer na Las Piñeros, na mga inhinyero. At higit sa lahat, magkakaroon po kayo ng partisipasyon. Yung mga accountant o CPA, magkakaroon po tayo ng transparency sa pagpapagawa. Papayagan ko na ang mga taga-Las Piñeros busisiin ang mga nagagastos ng proyekto. At higit pa po dyan, dito maraming skilled, maraming trabahador sa construction. Ang gagawa ng university at ng hospital ay mga taga-Las Piñeros din. Yung mga nasa depressed area na walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. Sa ngayon po, ang pasweldo ko sa labor, alam nyo labor, helper, 600. Pag natuloy po ang proyekto, pwede ko silang bigyan ng 1,200 per day. Bakit? Bakit kaya? Niloloko mo kami, dukat. Yung 20% ng profit ng contractor, ibibigay ko sa kanila eh. Ang 20% po, 200 million yan ng 1 bilyong piso. Sapat para kumita ang mga Las Piñeros na skilled ng higit sa 1,000 piso. Mas malaki pa sa sweldo ng isang teller sa bangko ang tatanggapin nila. Ang SOP, bibigyan ko kayo ng impormasyon. Ang SOP po, sa local government, 30 to 40%. Alam nyo ba na ang mga barangay chairman meron ding SOP na 20%?
Alam nyo, sa bawat proyekto na ginagawa ng mga chairman ninyo, let's say, barangay hall, meron po siyang 20%. 20% yan, yung 10% sa chairman. Yung 10% binibigay niya sa mga agawad niya. At hindi lang yun, ang napakasakit. Isang bagong, walang kamuang-muang na pumasok sa politika na SK. 16 years old o 18 years old. Sa umpisa ng pagpasok niya sa politika, natututo na rin siya magnakaw. Sapagkat ang SK, meron din pong komisyon, SOP na 10% sa bawat proyekto. Yan po, gagalugarin ko ang buong Las Piñas. Sisiguraduhin ko na ang mga barangay chairman ay hindi kayo ninanakawan. Sisiguraduhin ko na mga SK, itutuwid natin sila na landas, ipaliliwanag ko na ang SOP o komisyon, kahit sa batas, kahit sa amuting ng batas, bawal yan. Kahit piso, bawal yan sa gobyerno. Nakalagay po rito, kanina nakikita nyo, a terrorist or a hero. Ano po ang palagay ninyo sa akin? Ako po ba'y terorista? Terorista po ba ang pinaglalaban ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ang kanyang mamamayan? Sagot nga po. Terorista po ba? Nung mula sa Nueva Ecija hanggang Malacanang, tumaas ang presyo ng bigas. Kayo, yung mga tatatanda, mga may edad na, pumipila kayo na para kayong busabot, makakuha lamang kayo ng 2 kilo. Dahil ang bigas, kinontrol ng rice cutter ng mga Chinese. Terorista po ba yun? Terorista po ba na umakit ako sa Welcome Rotonda at ang sinigaw ko, huwag niyong iboboto ang kandidatong inchik. Ito'y Pilipinas. Dapat Pilipino ang mga ngasiwa sa atin. Terorista po ba yun? Nang-hostage ako ng estudyante ko. Alam po ba nyo, yung bus daycare center ko, 2 dekada na yan. 20 taon na po. Ang napag-graduate ko, ayos sa mga teacher ko, 26,000 na. At hanggang ngayon, may pagyayabang ko, buhay pa po yan. Ang masakit, yan ang nag-udyok sa akin upang mag-hostage. Ang napakasakit, ang kaya ko lang ibigay sa inyong edukasyon ay hanggang kindergarten lamang. Paano ang pag-aaral nyo ng elementary, high school at college? Siguro, kailangan ko nang dagundungin ang gobyerno. Dagundungin na marinig nila ang pangangailangan ng mga maliliit. Pero, pumasok lang sa kanang tenga, lumabas sa kaliwang tenga, ang sigaw ko noon sa Liwasang Bonifacio. Terorista raw po ako, yung iba nagsasabi. Kung ang tawag sa terorista ay pagmamahal sa mga maliliit, tagapagtanggol na maliliit, nagmamahal sa bayan, tawagin nyo na akong terorista. Gusto kong maging terorista. Kung ang ibig sabihin ng terorista ay pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Isang termino lamang po, 3 taon. Kung gusto nyo akong maging mayor, tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako dahil hindi ako ordinaryong kandidato. Hindi ako bilyar. Hindi ako Aguilar na magbibigay sa inyo ng 3,000, 2,000, 5,000 para mag-leader. At hindi ko rin po gagawin yun. Meron akong pambigay. Bilyon din naman ang halaga na resort ko. Pero hindi ko po gagawin.
Hindi ko babayaran ng tangal ninyo para igapang. Pagsabihin na iboto nyo ako. Hindi ko wawasakin ang prinsipyo ko na hindi ako gagastos sa kandidatura kong ito. Pagkain, okay. Pero yung pasobre, 5,000, 3,000, hindi ko po gagawin. Pag ginawa ko yan, pinagastos ninyo ko ng 50 milyon, hindi ko na po pwedeng tanggalin ang SOP sa administrasyon ni Ducat, sa administrasyon ni Vice Mayor Angeles at ng mga konsehala ko. Hindi na po. Kailangan may SOP na kami para mabawi namin ang nagastos namin. Tulungan ninyo ko. Kapag hindi ninyo ko naipanalo, sayang ang pagkakataong ibinibigay ko sa inyo. Sayang, sapagkat walang maaagawa. Kahit na sila Aguilar, hindi kaya yung proyekto ko. Kaya nila ipatayo. Pero hindi nila kaya sigurahin na wala silang SOP. Kaya nila yan. Di ba? Okay. Kaya nila ipagpatayo kayo ng ospital na mas malaki pa sa pinaplano ko. Pero hindi nila kaya na hindi tumanggap ng SOP. Kaya kaming grupo ng Voltes 5+5 na pagkasunduan namin, ang sabi ko sa kanila, kapag merong ng SOP sa inyo ng urap, didemanda ko kayo, ipakukulong ko kayo. At kung ako naman ay nangurap, nagnakaw, idemanda nyo rin ako, ipakulong ninyo ako. Kaya, isang mensahe po na zero corruption, zero SOP. Yun po ang plataforma ko na ihahain ko sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kay lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Salamat po. Mabuhay po.